Natigil sa paggalaw ang aking mundo. Pakiramdam ko'y unti-unting nababasag ang aking puso habang nakatingin pa rin sa kanila. Gusto kong mag-iwas ng tingin, gusto kong sumigaw ngunit hindi ko magawa. Pakiramdam ko'y napako ako sa sariling kinatatayuan ko. Shit lang, gusto kong umalis na lang sa harap nila at lumayo. Ngunit nangunguna pa rin ang galit ko. Bakit? Bakit niya nagawa ang mga ito? Nakakababa kasi sa aking parte. Akala ko ba hindi pa siya handa sa responsibilidad? Bakit ngayon may bago na naman siya? Ano to? Bubuntisin niya? Pangangakuan tapos sasabihin hindi pa pala siya handa na magkapamilya? Ganun ba? Nang sa tingin ko'y narinig ni Lucas ang paghikbi ko'y naalimpungatan ito. Iginala nitong kanyang paningin ngunit napatigil naman sa akin. Nanlaki ang mga mata nito. Tila ba nadagdagan ng galit at hinanakit sa puso ko nung makita ang hubad nitong katawan na tinatakpan pala ng kumot kanina. They were having it behind my back. Pakiramdam ko'y namamanhid ang buong katawan ko, tanging galit na lamang ang nararamdaman ko. Shit talaga. Malandi ka? Malakas kong sigaw sa babaeng tulog na ngayon katabi ng asawa ko. Mabilis akong lumapit dito at buong puwersang hinila ang buhok nito dahilan upang magising siya. Dahil sa sobrang galit ay muntik ko nang makalimutang buntis ako. Shit! Ang sakit-sakit. Gusto kong patayin ang babaeng ito. Ouch! Baby! Ah! Panay daing ang babae habang nakahawak sa kamay ko na walang awang nakasabunot na sa kanyang buhok. Tila ngayon lamang nagising ang diwa ni Lucas at napagtantong totoo nga ang kanyang mga nakikita. Mabilis itong kumilos at hinawakan ng mga kamay ko upang patigilin ako. Althea! Rinig kong sigaw nito. Galit siya? Shit talaga. Ginawa nila yun ang kabit niya sa mismong kama namin. Ang sakit. Shit ka! Ang baboy mo! I shouted. Basang-basa na ang mukha ko dahil sa pinaghalong luha at pawis. Wala akong pakialam kung makalbo ko man itong babaeng to. Ah! Stop it! Aray! Althea, stop it! Should I stop? Susundin ko ba ang sinabi ni Lucas? Bakit? Pagkatapos ba nitong ginagawa ko, pagkatitigil ba ako at susundin ang sinabi niya, magiging maayos na kami? Babalik na ulit kami sa dati? Hindi, alam kong hindi. Itinaas ko ang isang palad ko at buong lakas na sinampalang shit na babaeng kalampungan ng asawa ko. Animal, napakalandi. Akmang sasampalin ko pa sana ulit ito nang bigla akong maramdaman ang mga braso ng asawa ko sa magkabilang balikat ko at buong puwersa akong hinila palayo sa babaeng yon. Kaya ngayon ay naaaninag ko na ang hubot-hubad nitong katawan. Natatarantang itinaas nito ang kumot na kanina'y nakabalot sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang wala pala siyang damit. Damn! Napabaling ako sa asawa ko na ngayon ay nasa gilid ko na pala at parang napupuno na dahil marahas nitong sinuklay ang kanyang buhok. He's already naked too. Kung hindi lang nakatapis ng tuwalya ang kanyang pang-ibaba. I cried. Ang sakit sa mata. They are both naked. Shit. Kinuyom ko ang mga kamao ko upang pigilan ang sariling kunin ang gunting na nasa beside table namin. Gusto kong pumatay sa sobrang sakit, pero mas pinili kong pigilan ang sarili ko. Nakakapanghina. Parang maya-maya ay masasalampak na ako sa sahig. Nawawalan na talaga ng lakas ang buong katawan ko. May, live, I heard him said. Fuck, May? Shit. I can clearly remember how the fucking May calls my husband na baby. How she fucking insulted me. So hanggang ngayon sila pa rin? Ayaw bang tumahimik ng kaluluwa nito at gusto talagang sirain ang relasyon namin ng asawa ko? Bumibilis ng paghinga ko habang masamang nakatingin sa babaeng ngayon ay nagmamadaling pinulot ang mga damit at isinuot ang mga yon. I can't recognize that girl. She's far different from that May whom I argued with my husband's office. Kung doon ay formal na damit ang sinuot nito, light makeup lamang na animoy wala itong kadumihan sa katawan. Ngayon ay suot nitong isang lantad na damit, samantalang pula naman ang labi nito na kumakampat na sa kanyang mga pisngi. Damn it, Althea! Napapitlag ako nang marinig ko ang malakas nitong sigaw. Ngayon ko lang napagtantong nakaalis na palang babaeng yun sa kwarto namin nang marinig ko ang pagsara ng pintuan namin. Ah! Napatili ako nang biglang matumba ang study table ng asawa ko na nasa tabi ng balkonahe. Basag pati laptop at base na nakapatong doon. You! Tuluyan nang kumawala ang malakas na hikbi sa aking bibig nang mabilis itong naglakad papalapit sa akin at marahas na hinawakan ng aking kanang braso. Lucas! You're hurting me! I almost whispered. Oh God, bakit siya pa ang galit? Masasaktan ka talaga. You just hurt her! He exclaimed. Doon na ako tuluyang napahagulgol. Bahagya akong napayoko nang may kung anong sakit na nararamdaman sa aking puso.
I get it. Galit siya sa akin. Hindi dahil nahuli ko silang naglalampungan, kundi dahil sinaktan kong shit na babaeng yon. I laughed bitterly. I hurt her? Bakit, Lucas? Ano sa tingin mo ang ginagawa niyo sa akin ngayon? Hindi makapaniwalang sagot ko dito. Sumasakit na ang leeg ko sa kakaiyak, kaya namamaos na ang boses ko. Lucas, trinaydor mo ako! I yelled in anger. Napangiwi ako nang nararamdaman kong mas lalong paghihigpit ng pagkakahawak niya sa braso ko. Tila'y nauubos na ang pasensya nito dahil sa mga sinabi ko. Bakit? Nainsulto ko ba siya? Lucas, ang sakit-sakit na. Sobrang sakit na kulang na lang ang ikamatay ko. Kaya nga napagdesisyonan kong manatili muna sa probinsya namin ng ilang araw upang makapagpahinga tong puso ko sa sakit ng mga mata ko sa kaiiyak. I paused. Another batch of tears rolled down on my cheeks as I closed my eyes. Nagbabaka sakaling pag-uwi ko rito ay maayos na ulit tayo. Nasa wakas ay nakapag-isip-isip ka na napagtanto mong mali ang mga ginagawa mo. I continued. Ngumisi lamang ito sa akin at dahan-dahang umiling. There's nothing wrong with it, Althea. My decision is final. I want you to set me free. Wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa at sa gagawin ko. He gritted his teeth. Tila ba'y katumbas ng 1,000,000 kutsilyong paulit-ulit na tumatago sa aking puso. Isang nakamamatay na sakit ang pinararamdam ng simpleng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ilang sandali pa'y bigla akong nakaramdam ng pagsipa ng anak ko sa aking sinapupunan, habang patuloy pa rin ako sa paghagulgol. Oh God, I'm so sorry, my baby. I'm so sorry. I shouldn't have let you feel this kind of pain. Hindi naman ito dapat ang maramdaman ko ngayon, di ba? I want someone to be with, and that's my husband. Pero ano to? Imbis na pagmamahal ang iparamdam nito, bakit puro pasakit? Why are you doing this? Wala na. Wala nang boses ang lumalabas sa bibig ko. He smirked. You're asking me that? Pabagsak nitong binitawan ang braso ko dahilan upang mapadaing ako. Umiiling na tumalikod sa aking habang nakapamewang. Pagod na talaga ako. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Mababaliw na ako. I'm not yet ready for this. Alam kong susunod nitong sasabihin at paniguradong masasaktan na naman ako. Humugot ako ng lakas na loob bago ako nagsimulang magsalita. Hindi na kita makilala. Wala sa sariling wika ko na ikinatigil naman niya. I know he is listening, kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi na ikaw yung Lucas na kilala at minahal ko noon. I continued. Nangako ka sa akin. Nangako kang mamahalin mo ko. Aalagaan hanggang sa pagtanda natin. Pinangahawakan kong mga yon. Hindi kita magawang bitawan. At kaya kong gawin ang lahat, maibalik lang tayo sa dati. Thanks God, I said it loud and clear. Minahal kita dahil sa kabaitan mo. Minahal kita dahil alam kong ikaw na. Alam kong ikaw na ang lalaking nakatadhana na makasama ko. I love you, Lucas. After that, I cried my heart out. Hindi na tumabuti. Ilang minutong lumipas. Napansin ko ang dahan-dahan nitong pag-ikot paharap sa akin. Pinunasan ko agad ang magkabilang pisngi kong basang-basa na ng luha at tiningnan ito sa mata. Namamag-asang masilayan ko ang pagsisisi sa mga mata nito. I admit, I loved you. Ngunit wala. Wala akong makapani kahit katiting na emosyon sa mga mata nito. He was staring at me emotionlessly. Not until I realized everything. He added. Ano? Hindi ko siya maintindihan. May nagawa ba akong mali na hindi niya nagustuhan? Nangihinang kumunot ang noo ko. Hindi kita maintindihan. Umiling ako. Ngumisi ito. I shouldn't have married you. Someone like you. Nahigit kong hininga ko dahil sa sinabi nito. Wala sa sariling nasapok ko ang aking bibig dahil nahihirapan na ako sa paghinga kaiiyak. Sa tuwing lumalanghap ako ng hangin ay naninikip lamang ang dibdib ko. Why? Damn you, Althea. Stop torturing yourself. You're asking me why? Hindi makapaniwalang tumawa ito sa sinabi ko. Bilib din ako sa katapangan mo, Althea. No wonder marami kang nakakalaban noon dahil sa sobrang katapangan mong walang pinipiling oras at lugar. He continued. Shit, galit na ako sa sarili ko dahil sa kabila ng mga pananakit at pangiinsulto nito sa akin. Ay wala pa rin ako makapanggalit sa aking puso para sa kanya. You want me to answer her fucking why? Stop.
Hindi ko pala kayang marinig. Pakiramdam ko ay mas masakit pa yun sa inaasahan ko. Fine. I regret everything I have done. I regret marrying you. Sunod-sunod akong napailing sa sinabi nito. Shit lang. I almost fainted upon hearing him saying that he regrets marrying me. No, you love me. We love each other. Kaya nga dinala mo ako sa harap ng altar, di ba? You promised to me. Pabulong kong wika. Right, that's because I'm still young that time. We were just a high school student that time. Masyado ako nagpatalo sa pesteng pag-ibig na yan. Kaya ngayon heto't nahihirapan ako. He shouted. Hindi ko siya maintindihan. You're not ready for responsibility. I understand, Lucas. Naninibago ka lang. Shut up, Althea. Wala kang alam. He cut me off. Masyado ako nalunod sa pag-ibig noon. Kaya kahit pera hindi ko na napagtuunan ng pansin. Kaya bigay na lang ako ng bigay sa'yo. What a big bullshit, right? Giving everything for your, so-called love. Diniin nito ang salitang love. Anong ibig niyang sabihin? Na pineperahan ko lang siya? Na lahat ng tulong na ibinigay niya sa akin ng kusa noon ay pinagsisisihan niya? He told me he wants to help me. I tried to refuse but he insisted. Hindi kita pineperahan. You know, wala akong intensyon sa'yo kundi pagmamahal lang, Lucas. Minahal kita ng buo without even asking anything. Just your love. I defend. I don't care about that fucking love, Althea. Napapitlag ako sa malakas nitong sigaw. No, hindi na ito si Lucas. Hindi na itong asawa ko. Lucas, you're already drowned by money. Humakbang ako papalapit rito. Ngunit tinapunan lang ako nito ng nakamamatay na tingin. So what? Lucas, hindi lang naman perang mahalaga sa mundo. Alam mong nakababaliw at masama ang pagsamba sa pera. I'm not worshipping money. You are. Wala nang ibang mahalaga sa'yo kundi pera na lang. Nakalimutan mo ng mahal. Napatigil naman ako sa pagsasalita at napalitan ng daing nang lumapit ito sa akin. At madaling hinawakan ang buhok ko. Lucas! Nasasaktan ako! I cried. Could you please stop mentioning that damn word? And stop telling me what to do? He yelled and with full force. He pulled me to the bed using my hair. Napahilamos ito ng kanyang muka at kalaunay inis na binaba ang kanyang mga kamay habang naglalakad patalikod sa akin. They kept on asking me about you and I can fucking answer their questions. Their wives are well known. They even own the company. They are fucking rich as hell. They have so many things that their husband can be proud to tell. While me, heto't nananahimik lang. Secretly envying them. Kasi alam mo, wala akong kayang maipagmalaki sa kanila. I'm afraid they would just laugh at me, knowing that my wife came from a poor family, that she can't even afford her tuition. Hindi ko na ito hinayaang ituloy ang kanyang sasabihin, at malakas na lumapat ang aking palad sa kanyang pisngi. Pakiramdam ko ay napakababa na kahit sariling asawa ko ay kinakahiya ako. So what kung mahirap lang ako? Akala ko ba mahal na mahal niya ako at wala siyang pakialam sa estado ng buhay ko? How could you? I muttered. Imbes na maawa ito sa akin, tila ba'y mas ginanahan lang ito nang makitang nahihirapan na ako. Yeah, how could I? How could I marry you without even thinking? He grinned. Ang sakit-sakit na. Sana noon palang sinabi mo na sa akin ayaw mo pala sa katulad ko. You regret marrying me? E di sana noon palang hindi mo na ako niligawan. Sumbat ko dito. Sana nga. Sana nga kaya kong maibalik ang mga panahong yon. At mas piniling magpakasaya sa buhay ko. Kaya sa magpakabaliw sa isang katulad mo. Mariin itong wika. Pero hindi mo na kayang ibalik ang mga pangyayaring yon, Lucas. Nandito na tayo, oh. We're married and soon manganganak na ako. I can't just cry here. I should convince him. Kahit wag na lang sa akin. Kahit para na lang sa anak ko. Pinipilit mo pa rin talaga ang sarili mo sa akin? And you're using my child. Well, Althea, kung anak man natin ang pag-uusapan, don't worry. I will take him away from you as soon as this marriage will annulled. No! Hindi ko hayaang malayo ako sa kanya. Mamamatay ako kapag mangyari yon. Fine. Sa'yo na. Basta ba wag na wag mo nang ipapakita sa akin yung pagmumukha mo yan kapag dumating ang oras na wala ka nang maipakain sa kanya. Saglit ako nitong tinitigan pagkatapos ay tumalikod na. Wala na akong kayang sabihin dito. Naubusan na ako ng sasabihin. Kinuha nito ang kanyang damit na nasa sahig at sinuot iyon.
I can even see him removing the towel. Kaya ngayon ay kitang-kita ko ng hubad nitong katawan. Alam ko namang wala na itong dapat ikahiya dahil unang-una mag-asawa kami. Pero bakit ganito? Bakit pakiramdam ko ay nabastos ako? Nang matapos na ito sa pagbibihis ay naglakad na ito papalapit sa pintuan. Dahilan upang maalerto ang buong sistema ko. Kaya mabilis akong tumayo galing sa kama upang pigilan ito. Don't leave me, please. I need you. Hinawakan ko ang pulsuhan nito. Just this time, luluhod ako sa harap niya. Kung sa paraang yun ay maawa siya sa akin at mas pipiliing manatili na lang. Pero para bang wala itong narinig at nagpatuloy lamang sa ginagawa. Binuksan itong pintuan ng kwarto at iniwan akong mag-isa at luhaan doon. Lu, I whispered. I told you it's Lucas. I heard him chuckle. Maaga kaming pinauwi ngayon dahil may napagkasundo ang pagtitipon ng mga guro namin sa paaralan. Kaya dumiretso kami ni Lucas sa park malapit sa school namin. Kasalukuyan kaming nakaupo sa bench na nandoon habang nakaharap sa papalubog ng araw. I like calling you Lou. I giggled after. Nang tiningnan ko ito ay nahuli ko siyang nakatingin din sa akin habang nakanguso kaya natawa lang ako. But promise me, pag sinagot mo na ako, call me Lucas. Pamimilit pa nito. Simula noong magkakilala kami, pinipilit niya na talaga akong tawagin siya sa pangalang nakagisnan niya. Hindi ko naman alam kung bakit ayaw niya sa pangalang yon. Then, I guess I should call you Lucas starting now? A playful smile formed on my lips as I said those. Saglit itong napatigil. Pagkatapos ay mabilis na lumipat sa akin ang kanyang mga mata. Literal na bumagsak ang panga nito habang nalalaki ang mga matang nakatingin sa akin. 8 months was enough for me. Sa loob ng buwang yon, ay ipinaramdam niya sa akin ang pagiging maalaga at pagmamahal niya. Hindi niya ipinamukha sa akin ang kaibahan ng estado ng buhay namin. Scholar lang naman talaga ako dito. Ayaw kong malayo kay nanay ngunit kinakailangan. Nagbo-board nga lang ako dito at tuwing Sabado at Linggo lang ako nakakauwi. Minsan nga hindi na dahil sa kaabalahan sa paaralan. Marami ring mga estudyante rito ang katulad kong scholar din. Ang kadalasan sa amin ay naghihirap sa mga pambubuli ng mga regular students dito. Palagi silang nalalait ng kapwa estudyante dahil sa pagiging mahirap namin. Hindi ko hinahayaang magpaapi sa kanila. Yes, nakikipag-away ako. Nilalabanan ko ang side ko. Wala naman yatang mali sa ginawa ko, di ba? Pero kahit ganoon man ako kapalaban sa kanilang mga mata, ay nasasaktan pa rin ako sa mga pinangbabato nilang mga salita sa amin. But there's Lucas who came. He saved me from those hurtful comments. Walang araw na hindi niya pinapaalala sa akin hindi basihan ng estado ng buhay. He told me he likes me, and there he started to court me. 3 araw kong pinag-isipan ang araw na ito. And now my decision has been finalized. I will give him my yes. Wait, was that mean? Bumalikwas ito paharap sa akin na para bang hindi pa rin makapaniwala. Natawa ko habang tumatango. Napapatawa niya talaga ako kahit wala naman itong nakakatawang ginawa. He was just simply surprised but then wala lang. Nakakatawa lang. Oh shoot! Hindi pa ako nakapaghanda. Napasa po ito sa kanyang bibig. Hindi pa handa? Naningkit ang mga mata ko rito. Ay, babawiin ko na lang. No, I mean, damn. He cut my words. Kaagad itong tumalikod galing sa akin habang nakapamewang. Sorry, nagulat ata kita. Napatungo ako. Totoo naman. Hindi ko siya pinapakitaan ng senyalis na sasagutin ko na siya. Natural lang ang sobrang pagkagulat nito. Dahil sa sinabi ko'y nakita kong mabilis itong pagkilos paharap sa akin. Lumapit kaagad ito at umupo ulit sa tabi ko. I'm surprised. I just can't believe it. So you're officially my girlfriend? Tumango ako sa sinabi nito. Kinagat nito ang kanyang pang-ibabang labi at tumayo ulit galing sa upuan. Wow! Sinagot na niya ako! Althea Mangubat finally answered me! We're official! Wow! Malakas nitong sigaw habang sunod-sunod na tumatalon sa kanyang pwesto. Hindi ko lubos mawari ang nararamdaman ko. Natutuwa ako sa nagiging reaksyon nito. Samantalang nahihiya naman ako nang makitang pinagtitinginan na siya ng mga tao rito. Lou, tumigil ka nga! Nangaagaw ka na ng atensyon. Natatawang suway ko rito. Hindi naman ako nabigot, huminto nga ito sa ginagawa. Umikot ito at hinarap ako. Oh jeez, I never saw him this happy before. The smile on his face, the teary eyes. Thank you for making me this happy, Althea. Natutuwa lang ako, I love you, he said. Ayun na naman na naguhurumentadong puso ko.
Nilulunod na naman ako sa sobrang bilis ng pagtibok nito nang sabihin nitong mga katagang yon.